Ngayon, dito muna tayo kay political analyst mga kababayan. Nilang mga victory dito sa mid. Ronald Llamas. Nako po. Ang aga daw nitong PDP. Nag-uumpisa na yung PDP. 2028 pa. No. Baka naghahabol mga bossing. Kasi sabi nung iba sa kanila, banderang tapos tayo. No? Yung tipo bang kinapos lang. Panalo sana. Nok tinapa. Kinapos lang. Yung pangalan ni Kibuloy, pang number 31. Sila Jimmy Bondok, nandun sa mga 20. Si Panort, nandun din sa mga 20. Di po ba? Yung pito ng PDP, nandoon sa kaduluduluhan mga kababayan. Sinama pa si Honasan. Kesyo daw si Honasan, mangangalap tayo ng pirma para kung ano man, kung ano yung gagawin, para mapauwi si dating Pangulong Duterte, etc., etc. Nakisali lang Bakit? Biruin mo, biruin mo, 66, no? 66 yung tumatakbong senador. Yung pangalan ni Honasan, pang 65 yata. Nakisali na lang. Sali ako dyan. Gagawa ako ng gimmick ko para mapag-usapan din ako. Sasabihin ko, mangangalap ako ng pirma para namang itong number 65 na posisyon ko, makapasok sa 12. Biruin mo sila pa yung may lakas ng loob na magsabi na ano daw na magpaparecount daw sila, na magpapaulit daw po ng bilangan sila. Aba, malalakas ang Saltek. Ano po, akala yata nila yung 31 ni Kibuloy number 13? Para magpa-recount. Ito nga po, si Ben Abalos, mga kababayan, pang ilan siya? Natapos yata siya, mga kababayan, is pang 14 o pang 15. Noong nakita niya na wala, mukhang malayo nang umabot yung kanyang pangalan na makapasok sa 12, nag-concede na mga bossing. O tapos kung sino pa yung mga nasa 30, 31, nasa pang 25, sila pa yung mga nadaya daw Ibang klase talaga. O pakinggan natin, ano daw ang hakbang ng PDP ngayon? Hindi pa man kasi nakakaupo ang mga nanalong opisyal sa midterm polls, pinaghahandaan na raw ng partido ang 2028 elections. Ang aga ang aga Sa presidential election, mga bossing, pwede. Di ba? Pwede. Pero doon sa mga masyadong maaga. O at least mga 2 man lang. Total naman may internet na ngayon. Di ba? May internet na ngayon. detalye sa agenda report ni Hannah T. 2028 starts now. Kailangan nilang i-harness yung kanilang mga victory dito sa midterm. Early bird ang PDP laban pagdating sa 2028 presidential poll. Early bird. Tapos pagdating ng 2028, nandoon pa din sa kaduluduluhan, mga kababayan. Mga kababayan. Tapos ang magiging style na naman nila, bring him home. Panigurado mga 2028, malamang mga boss chief amo sir, nasa loob pa din si dating Pangulong Duterte niyan. Kaya paulit-ulit lang sasabihin niya mga yan is, bring him home. Imbis na maglatag ng kanilang plataforma, bring him home. Yun at yun din Ano paghahandaan nyo doon? Sabihin, bring him home? Paulit-ulitin yung bring him home? Polls. Nagdaos sila ng strategic planning seminar nitong nakaraang linggo sa HQ nila. May strategy pa. Meron pang strategy nalalaman Sa Maynila. Anong strategy yan? Hindi pa man nakakaupo ang mga lokal na opisyal matapos ang midterm polls. May mga plano na silang balak ikasa para sa susunod na national elections. Sabi ni political analyst Ronald Llamas, kailangan talaga nila itong gawin, lalo na't humaharap ngayon sa major battles ang mga Duterte. Ang habol nila in the immediate
ay gawing early lame duck president si PBBM para yung base ni PBBM, lalo na sa mga local, ay mag-gravitate papunta sa kanila. Malabo ho yun. Alam ng taong bayan kung ano po yung mga kilos nila. Binbin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara habang nag-request na for interim release ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. O, tingnan nyo ho. Kapag kayong mga DDS, pumayag kayo na bumalik sa ICC ang Pilipinas, etong interim release, imbis na sa ibang bansa ipadala si dating Pangulong Duterte, sasabi, payag sa Pilipinas. Kasi bakit? Kasapi ang Pilipinas ng ICC. O di sana yung hiling ninyo, mangyayari. O. Diba? Kaya lang, ewan ko, malamang isa o dalawa hindi pumayag sa pagbabalik ng ICC. Wala pong iba kundi si Batorni at si Bungo. Chairman din ng partido ang dating Pangulo. Kabilang sa mga dumalo ang mga bigatin sa politika, gaya ni na political strategist Malu Tequia at Paul Dominguez. Nasa lagpas 3 dekada na ang government experience ni Tequia at kilala siya sa mga political analysis at campaign strategies niya. Sa isang Facebook... Siya ba siya yung yung nag-strategy nung sa PDP labang, kaya pala 7 talo, 3 lang panalo. Nagsasaya yung mga DDS, sabi, iyakan na kayo, Mark Ramos. Sabi ko, bakit? Paano ikakaiyak? Kasi nanalo daw sila. Anak ng tinapa, 3 panalo, 7 talo. Tapos pamumukha sa atin, malakas daw ho sila. Kasi 7 talo. Kung malakas si Sara Duterte, lahat yan panalo. Sabihin mo na, 7 na lang ang panalo. Sabi ni Jason Permin, oo, tama, baka umayaw si Mick Madi. Post tungkol sa event, nagpahiwatig siya sa hashtags na they're building a strong political brand at sinabi pa nitong they... Wala, nung 2016, yun, no? Nag-uumpisa. Malakas yung brand na Duterte. Pero ngayon, palabo yan, palabo ng palabo. Di ba? Pawala ng pawala yung magic ng dating Pangulo. No? Kung dati, 2016, dyan mo masasabi, ang lakas ni Duterte. Pero ngayon, nung nakita ng sambayan ng Pilipino, adik si Marcos, hinanapan ng ebidensya, walang maipakita. Wala na, unti-unting nawawala yung suporta sa kanila ho. Deconstructed May 2025. Si Dominguez naman, kapatid ni former Finance Secretary Carlos Dominguez. Kilala siya sa Public Service and Development, lalo na sa Mindanao region, at ngayon isa siyang political advisor. Very politically astute yan, no? Very compelling na kalaban yan sa 2028 ng mga Marcos at ng mga Pink. Quiet pero influential daw kung umalalay si Dominguez sa mga politiko. Ang tingin ko lang naman doon dyan, Presidente, mga kababayan, sa DDS, si Sara, di ba? Kung malulusutan itong impeachment na ito. No, kung malulusutan itong impeachment na to. Bagay, nandiyan naman yung mga friends, diyan sa Senado, so mukhang palulusutin. Di ba? Dahil ito, tingnan mo, problemado nga tayo. Mamamayang Pilipino, nagsusumigaw. Gusto nating malaman kung saan napunta yung pondo ng bayan. Kaya gusto nating matuloy ang impeachment. Pero ang Senado, kami ang nasa poder. Kami ang masusunod. Di ba? Parang nawala na po yung bisa. No? Kung ano ang sinasabi ng karamihan, yun dapat ang mangyari. Parang ngayon, ang nangyayari na kami ang nasa poder, kami ang masusunod. Di ba? Biruin nyo yung mga malalaking universidad mga nagsalita, dinedma lang ni Chis, hindi man lang sumagot. Talo tatalunin mga bossing. Isang word lang ang sasabihin kay Chis. Ano pagkakaintindi mo sa fourth with? Di ba? Paano yun?